So dito nga sa part na to mga bossing ko idol, magpapalit na ako ng gulong na nabili natin sa online, no. So yung 195 65 R14 mga bossing. So siyempre, hindi ko na pinagawa dun sa vulcanizing pagpakabit kasi may bayad na rin 50 pesos, sayang. And then yung pagpakabit ng gulong dun sa rim, sa mag, may bayad na rin, mataas na rin, 100 na rin ang singil nila. Dati 50 lang. Kuripot. Ayan, luwagan ko muna are. Tapos saka natin jakan. Ayan. So actually luwagan ko na ito, kinamaitan ko ng ano kasi matigas to, tubo. Ayokong nakikita nyo ako na naghihirap. So DIY lang to mga bossing, hindi ako mekaniko. Ako lang nagpapalit nito. Yan, dinakan ko na rin. Yan. So, ang ganda pa ng pre-wheel ng ano nito, ng gulong nito. Tingnan natin kung anong problema nito sa camber nito na. So, dati chinek ko to, yung upper arm suspension nito, may problema na. Pero parang nawala. Oh. So anyway, palit tayo ng gulong. Nawala, wala naman siyang alog. Back to normal. So successful nga pala yung pagkakabit ko ng ano, ng tie rod din kahapon. Kahapon ko ginawa yun. So okay naman pala mag-adjust dun sa ano, sa outer, no. Sa outer ako nag-adjust nung sa ano. So naging align naman kahit papaano yung ating ginawa. Successful naman. Masyado palang nakalabas yung ano. Kaya hinahatak yung gulong palabas dito. Palabas, no. So, kaya ang kain ng gulong nasa loob. So, napakaganda pa ng makina nito mga bossing, no? So di pa ito naoperahan. Makina nito 2007 model. Yan. So alaga ko lang kasi talaga sa change oil to. Hanggang pinakamatagal na nito na bago ko mag change oil is 10,000 km, no? So pag nakatungtong na ako ng 5,000, kinakabahan na ako pag napunta ako ng Maynila. Well, pag napadaan ako sa Pasig, sigurado Pasay, yan. Napakatakaw na ito sa huli. Smoke belching. Hindi ko alam kung bakit. Lagi pinag-iinitan ng L300. Ano? Ang sa tingin nyo? Pag mapadaan ka dyan sa Pasig, sigurado yan, Marcos Highway. Dito sa Pasay, sa may papuntang Cavite. Kalimutan ko yung area na yan. Basta dyan sa Pasay na yan, sa may Libertad. Nako. Sigurado. Huli ka dyan. So ito matigas. So, ginagawa ko dyan mga bossing, pinupukpuk ko lang ng gulong yan. Ito lang katapat yan. Yan. Ayaw. Matigas. Matagal na kasi itong di napalitan. So almost 3 years na. So okay pa ang gulong nito, makapal pa. Ya, pa. Pa. Matigas. Ito nga pala yung papalit natin gulong yung bossing. So 195 R4, 65 R14.
Yan. Kapal. Diba? Mahirap lang magtagal. Yun. Diba? Ito nyo ito, makapal din, oh. Makapal pa. Ilalagay ko sa likod to. Kasi mga bago ilalagay ko sa harapan. Yan. So okay pa naman. Wala pa siyang alog. Doon lang ako nagka-problema. Sa kabila dahil nga masyadong batak na batak yung tie rod niya. Yung pinaka drag link niya. Hiningil ako. Walang practice. Ayan. Yung masyadong batak na batak kaya pasok na pasok yung yung nahahatak yung sa ilalim pa. Kung na-adjust ko, yan pantay na siya. So, pinasok ko ng gusto yung pinaka-thread niya, tapos saka ako nag-lock. Pinilip ko na lang, silip-silip na lang. Kasi wala pa ako nung bibili ako nung pang-level, nilalagay dito. Pwede mo siyang i-level. Pwede naman yun. Kailangan na sa flat surface lang kayo maggagawa nun. So, yeah. O, diba? Ito na, kasi mapaparehistro ako. Ang susunod ko naman nito is change oil naman. No, pinakita ko na sa ating video yung yung mga gagamitin ko. Yung oil na gagamitin ko, polysynthetic 'yun mga bossing. Tapos yung oil filter. Yan. Yung umiipit sa ko bulsa ko. Naka nga muna. Masakit. Kailangan pala sisipatin. Nasabay kasi ng ikot yung rotor disc niya. Kaya nawawala sa pag-aasinta. Ayan. Madali lang naman magpalit ng gulong. Ito napakasimple ba pagpapalit ng gulong, simple lang. Kailangan mahirap doon pagtatanggal pag nakadikit na sa mga plate yung pinaka frame nyo, yung mags nyo. May natatanggalin. Ayun, tagal na to. 3 years na itong hindi pinalitan. So, hindi ko talaga kinalas. Ayan. Kasi araw-araw ko binibiyahe ito eh. Ngayon lang ako kasi palis ako ngayon. Kailangan ko nang mapalitan to. Para bukas o kaya by Sunday, makapag-change oil na ako. And then by Monday or Tuesday, makaparehistro na ako. Yung siya nga pala, bumili ako ng 2 nut doon sa kabila. Dahil diyan ko rin lang bili sa auto supply dyan, medyo mahal lang. Pero kailangan ko lang kasi 2. Yun namang yung sa online kasi, next time siguro pagka lahat papalitan. Marami kasi ang kailangan. Yan. So, na-check ko naman yung wala naman siyang alog sa mga bearing. Napalitan ko na ito mga 3 years ago na yung mga bearing nito. Center post lang ang problema nito. Center post saka yung idle arm. So yan ang sakit ng L300. Di ko alam kung bakit madaling masira talaga ang nito. Idle arm saka center post. Siguro may mali sa design dito. Kaya madaling masira talaga. Kahit di naman ako loaded, no? Nasisira at nasisira talaga. Kasi yung idle arm na bushing niya is plastic lang. And then saka yung sa center post, yung bushing niya, plastic lang din sa loob. So, madali siyang madurog.
Ewan ko ngayon sa Euro Pro, parang ganun din. Ang problema kasi may mga nakakita ko dun sa, sa bayan, yung mga naka Euro 4. Tinitingnan ko talaga, parehas din pala ng, parehas din ng design. Yun talaga sakit dito ng L3. So, napakatibay naman ng makina. Talagang, wala akong masabi sa performance. Yan. Palitan na natin. Yung sa likod na lang. Lalagay ko yun kasi pagkalbo na yung likod niyan. Kaya kung kailangan nyo ng gulong mga bossing, nasa yellow basket yan, lalagay ko. Itong nabili natin. Muro lang to. 2 piraso, 3.8. Naka free shipping. Kaya? So sa hindi mga silan, pwede na ito. Natagal naman to talaga. Firemax naman. Oh. Tigas. Tigas yata ng kinarga nun. So hanggang 65 na. Yung 195, 65. Yung 65 PSI no, yung hangin. Kailangan meron kang allowance kahit yan. Ito, pinakarga ko dito is 50. So meron kang 15 PSI. Pwede na yun. Para di ka sabugan no. Yan. Wah, bago. Diba? Ano lang, kabilis ang pagpapapalit ng gulong. Matagal pa ang pagpukpuk ko. Ayan o. Next. Kabila naman. So, puputulin ko na ang video, boss, para hindi masyadong mahaba. Sa kabila, i-video ko ulit para tuloy-tuloy tayo. Ngayon yung gabis mo sa atin, higpatan ko lang to. So, simple lang, di ba? Yun lang ang technique natin, mga bossing. Hindi ako yung mekaniko, hindi ako eksperto. So, may konting alam lang pagdating sa sasakyan. So, paano mag-maintenance ng sasakyan? Maalagaan na maayos yung makina. Kailangan lagi ka nag-change oil. Kung paabutin ng 20,000 kilometer at nausok na ng gusto yung sasakyan mo, talagang napakalaking gastos. Ha? Magpa-PMS ka, magpalinis ka ng yung sa din sa loob ng yung papuntang, di ko alam kung ano tawag doon, sa from Tambucho hanggang sa loob. Oh, mahirap yun. Ako din ko nang gagawa niyan, bubuksan ko kasi wala nga akong budget, low budget nga tayo. Ito nga sa gulong, basta low budget. Oh, pwede na ito. Importante na gagamit natin, diba? Sa araw-araw. Pwede yun. Yun lang mga boss, yung update natin. Nakikinig God bless po sa atin. Kung sana yun, kung nagustuhan mo naman ng video natin, paki-suporta naman tayo, paki-like, share, paki-hit na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa ating mga ina-upload na videos. And then, paki-subscribe na rin. Thank you and God bless po sa atin.